Hallelujah. Let us come before our God in prayer. Lord, our Father in heaven, we praise you and we glorify your name, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyo pong harapan. At naniniwala kami, Panginoon, that where two or three are gathered together in your midst, Lord God, where two or three are gathered together in your name, Lord, you are there in our midst, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ingatan mo po ang aming mga kapatid, Lord God, na tinamaan ng malakas na ulan o bagyo na hangin, Panginoon. We pray that you will keep them safe, O God, this morning, this day, and all throughout, Lord God. Hallelujah. Sa pagragasa ng ulan na ito, Panginoon, we pray that you will keep everyone in safety, O Lord God. We pray, Lord God. Hallelujah. And this morning, Panginoon, kami ay iyong samahan sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Hide us under the shadow of your wings, O God. Help us to know you more according to your word. And let us all be intimate with you, Lord. Even in the midst of trials and the storms of our life, Panginoon, we will worship you. We will adore you. Hallelujah. We glorify your name. Holy Spirit, we welcome you. Speak to your people. Speak to our hearts, O God. Help us, Lord, to magnify the name of Jesus Christ as we listen to your words this morning. Hallelujah. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. So, this morning po, nandito pa rin tayo sa series po ng ating preaching, yung Called to Serve. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Called to Serve. Ayan, tinawag para maglingkod. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka para maglingkod. Diba? So, sabi nga sa Bible, diba, kapag mayroong humingi ng kaliwa mong pisngi, ibigay mo yung kanan. Tama ba? Pag may nagsabi sa'yo na go with me for 1 mile, samahan mo siya in 2 miles. Tama ba yon? Hello? Hello? Halimbawa, sabi sa'yo ni pastor, no? Sasabihin sa'yo ni life group leader, sama ka sa akin sa discipleship. Sige. Sige agad. Sabi mo sa katabi mo, dapat yes agad. Amen? Diba? Hindi yung, teka, hindi pa ako handa eh. Diba? Nung tinawag yung mga disciples sa Bible, anong sabi sa kanila, Lord? Follow me. Humingi ba sila ng terms and condition? Wala. Ang sabi lang ni Lord, follow me and I will make you fishers of men. Tapos may terms and condition ba? Pagpapalahain kita, payayamanin kita, pasasaganahin ko buhay mo, may ganun bang terms? Wala, di ba? Anong sabi? Follow me and I will make you fishers of men. Tapos ang kasunod na verse, immediately, sabihin nyo nga immediately. Immediately, they left their nets and followed him. Sabihin nyo ulit, immediately. Kapag tinawag ka, yes agad, sunod agad. Amen. Ay. Pag tinawag ka ng Diyos, sunod agad. Huwag nang paligoy-ligoy, huwag nang patumpik-tumpik. Kaya ka tinawag kasi may pagagawa siya sa'yo. Hello? Pag hindi mo gagawin o wala kang heart na sundin yung pinagagawa niya, ibibigay niya yun sa iba. Tapos kapag naging fruitful sa ibang tao, yung pinagagawa niya, dapat sa'yo, maiinggit ka, sasabihin mo sa sarili mo, dapat ako yun eh. Naintindihan niyo po ba? Sabihin mo sa katabi mo, wag na kasing mag-delay ng pagsunod. Hello? Hello? Palakpakan po natin si Lord.
Okay. This morning, ang topic po natin is light in the darkness. Ilaw sa kadiliman. In Mark chapter 5, verse 1 hanggang verse 6, sabi po ng Bible, "Then they came to the other side," speaking of Jesus and his disciples, "to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. And when Jesus had came up of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains. And the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him, and always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and worshiped him." Now, ito pong story na to, na binasa po natin at patuloy po nating babasahin. This is a story of a man who was living, or his dwelling was in the tombs, nasa sementeryo. Okay? Nasa sementeryo itong tao na to. At sabi daw dito, si Jesus at yung kanyang mga disciple, when he came to this country of Gadarenes, agad daw siyang sinalubong na itong tao na ito, na siya ay inaalihan ng masamang espiritu. At sa iba pong mga talata, itong same verses po na ito, sa ibang verses sa Matthew and sa Luke, this man ay hubot-hubad. Wala siya sa sarili niyang katinoan. So tuloy natin yung pagbasa. Sa Mark chapter 5 verse 8 to 9, he said to him, sabi ni Jesus sa kanya, "Come out of the man, unclean spirit." So inuutosan ng Panginoong Jesus na yung espiritu doon sa tao na wala sa sarili niyang katinoan, nakahubad, nakatira sa sementeryo, sinabi niya doon sa unclean spirit na nasa loob, lumayas ka sa katawan niya. Then, tinanong daw siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" He said to him, "What is your name?" And the unclean spirit answered, "My name is Legion, for we are many." Pwede pala na ang tao po ay panahanan or iposes ng maraming mga demonyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo maigi sa mata. Pag yan hindi makatitig, mayroong kargayan. Okay? Verse 11 to verse 13, "Now a large herd of swine was feeding there near the mountains. So all the demons begged him." Okay? Yung demonyo daw dun sa katawan ng lalaki ay nagmakaawa kay Jesus. Anong sinabi? "Send us to the swine." Ipadala mo na lang kami dun sa mga baboy, that we may enter them. And at once, Jesus gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine, and there were about 2,000. So lumipat daw yung karga-karga ng mga masamang espiritu ng lalaki dun sa 2,000 mga baboy. And the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. Alright. So yung mga lumipat na mga demonyo sa katawan ng tao, tumalon doon sa mga baboy, at yung nandoon na yung mga masamang espiritu sa mga baboy, yung mga baboy daw nag-suicide, tumalon sa bangin. Okay? Tapos namatay sila. Mark chapter 5 verse 14 to 15. "So those who fed the swine fled." Biro mo, yung mga nag-aalaga ng mga baboy daw ay kumaripas sila ng takbo. "And they told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that had happened. Then they came to Jesus and saw the one who had been demon-possessed and had the legion, sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid." Okay? So pinamalita daw nung nag-aalaga ng mga baboy, yung nangyari dun sa lalaki. At nakita daw nila yung lalaki, nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit na, matinuya yung kanyang kaisipan. Sa verse 18 to verse 20, "When Jesus got into the boat,
He who had been demon-possessed begged him. Okay, yung kanina, nagmakaawa yung mga demonyo sa loob ng tao, palayasin, doon na lang daw sila sa mga baboy. Ngayon, yung tao na ngayon na demon-possessed dati, siya na yung nagmakaawa kay Jesus na to be with him. Amen po ba? Okay, mamaya natin yung story na to. However, Jesus did not permit him but said to him, "Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you, and how he has had compassion on you." And he departed and began to proclaim in Decapolis. And Decapolis po, Deca meaning 10, polis meaning city or 10 cities. He proclaimed in 10 cities all that Jesus had done for him, and all marveled. Sa ibang verse, sa Luke chapter 8:39, sabi ni Lord sa kanya, "Return to your own house and tell what great things God has done for you." And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. Now, naintindihan niyo po ba yung binasa natin? O masyado ako mabilis? Masyado mabilis ba? Okay, dahan-dahanin natin. No? Isa-isahin natin. So, from Mark 5, verse 1 to 20, it tells a story of a man who was a demoniac, who was demon-possessed. Alright? And his dwelling was in the tombs, o sa sementeryo. Okay? Sa sementeryo po, while I am reading the, ang tawag dito, commentaries. Ang tombs po, ang tumitira dyan, o yung pumupunta dyan, yung mga taong outcast, for example, may hirap, mga may sakit, may leprosy. Ano po ba ibig sabihin ng leprosy? Di ba? Ketong, yung nabubulok na yung buong katawan niya. At sa kabulukan, minsan, yung parts ng kanyang katawan napuputol. Kasi nabubulok siya eh. Buhay siya nabubulok. Kumbaga, itong taong to is a walking dead. Literal na walking dead. Makikita mo, yung sugat niya, hindi gumagaling. Buong katawan po yun, mula ulo hanggang paa. Alright? Ganun po yung sinuffer ni Job. Diba? Okay, puno-puno siya ng sugat from head to his toes. Okay, ang nakatira doon sa mga sementeryo, may hirap, mga may sakit, mga outcasts. Tama ba? At dahil sila ay outcast, hindi sila, tawag dito, hindi man lang sila ini-invite sa mga gathering. Kahit pamilya nila, diri sa kanila. Ayaw sa kanila ng family member nila. Because what? Outcast nga sila eh. Madudumi sila. Naintindihan po ninyo? Okay? But, you can see in this story that Jesus touches the untouchables. Hello? Jesus reaches the unreachables. Naintindihan po ninyo? Sa kay Jesus po, walang outcast. Lahat inaabot niya. Amen? Kahit pa pinandidirihan ka ng maraming tao sa mundo, Jesus still cares for you. Amen po ba? Okay, what can we learn about this story? Next slide. You are not defined by your past. You are not your past. Hello? You are not your past. Pwede na sa ibang tao ang tingin sa iyo yung dati mong buhay ngayon. Amen? Hello? Maaari ang tingin sa iyo ng ibang tao ngayon, pag nakikita ka nila, ang naaalala nila yung buhay mo nung mga 10 years ago, 20 years ago. No, nakakadiri. Ano ba? Paano nyo i-describe yung buhay nyo dati, bukod sa nakakadiri? Walang kwenta. Ano pa? Walang pupuntahan. Ano pa? Malungkot. Ano pa? Mahirap. Patapon. Ano pa? Ano pa? Kawawa. Ano pa? Salot. Ano pa? Walang kwenta. Ano pa? Hindi ka na mag-i-improve. Hanggang ganyan ka lang. Tama ba? But in Jesus, you are not defined by your past. Sabi mo sa katabi mo, you are not your past. Di ba ang sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17?
2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano sabi doon? Therefore, if anyone is in Christ, sabihin nyo nga po in Christ, na kay Kristo. Iba po yung kilala si Kristo sa na kay Kristo. Pag na kay Kristo, ibig sabihin, your identity is hidden in Christ. Amen? Ang nakikita sa iyo si Kristo, hindi na ikaw. If anyone is in Christ, if your identity is in Christ, you are what? A new creation. Sabihin nyo nga po, new creation. Bagong nilalang. The old has passed, and the new has come. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may bago. May bago. Amen? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and behold, all things. Sabihin nyo nga po, all things. Amen? Pag na kay Kristo ka pala, lahat ng bagay nagiging bago. Amen. Amen. Okay, balik tayo sa slide. You are not your past. Siguro bago kayo napunta dito sa church na ito, baka meron ka rin karga, di mo lang alam. Tama? Pwedeng demonyo, pwedeng galit, pwedeng sama ng loob, pwedeng tampo. Ano pa ba? At kung ano-ano pa, nadala-dala. Hello? Hello? Maybe in your past, you are like the man who dwelt in the tombs. You are lonely. You live in the dark. Gusto mo lagi mapag-isa. Gusto mo lagi nag-iisa ka kasi parang nga iniisip mo, walang nakakaintindi sa'yo. Tama ba? Your life is miserable. Miserable. Ganyan ba yun dati, buhay natin? Miserable. You are untamable. Ibig sabihin, dahil sa ganung sitwasyon mo, naging rebelde ka na sa maraming tao, maging sa magulang mo, sa mga kapatid mo, o sa kanino man, naging rebelde ka na kasi feeling mo nga, yung kasi yung isip di ba? Yun ang isip ng wala kay Kristo. Untamable, ibig sabihin, uncontrollable. Rebel o rebelde. Okay? You are without self-control. Di ba sabi doon sa story, yung demon-possessed na ito ay tinatali daw, hindi ng lubid Ang nakatali sa kanya ay mga kadena, chains and shackles. Naintindihan po ninyo? Mahirap po mawala doon. Okay? Pero tayo, nung wala pa tayo kay Kristo, gusto nating maglayas. Di ba? Feeling mo, pagka kinokorek ka, ang isip mo agad, hindi nyo kasi ako naintindihan, kaya gusto mong kumawala. Gusto mong magrebelde, gusto mo agad pumunta sa mga barkada, sa tropa, okay? O kaya pumunta ka sa internet, doon ka lang maglabas ng sama ng loob. Hello? Kasi feeling mo wala nakakaintindi sa'yo Ang past ng isang hindi pa Kristiyano, okay? Ang past natin, ayaw natin ng may kausap. Tama ba? Ang gusto mong kausap, yung mag-feed dun sa nararamdaman mo. Tama ba? Yun ang gusto mong kausap. Malungkot ka, ang papakinggan mo pang music, malungkot. Heartbroken ka, ang papakinggan mo pang music, kung hindi man tayo hanggang dulo, wag mong kalimutan, nandito lang ako. Diba? Yung mga pangmalungkot pa, yung pinakikinggan mo. Kasi nga gusto mong i-feed yung pakiramdam na yon na malungkot, madilim, mag-isa. Diba? Kung ako na lang sana. Yung mga ganyang kantahan, ano pa ba? Yung mga kanta. Yung mga bago ngayon, hindi ko na alam Basta yung mga yon, gusto mo i-feed yung nararamdaman mo. Diba? Ngayon, magkukulong ka ngayon sa kwarto. Tama? Pag nagkulong ka sa kwarto, papakinggan mo ulit yung mga music na yun, mamaya
Di ba? O kaya magtatali ka na ng lubid. O kaya pupunta ka doon sa, sa third floor, fourth floor, fifth floor, titingnan mo yung baba. Ano kayang pakiramdam malaglag dito? Ganun mga isip ba? Kasi wala pa kay Kristo. Sabi diyan, always crying and hurting yourself. Diba? Always crying and hurting yourself. Sabi kasi doon sa verse, sa Mark chapter 5, verse 6 ba yun? And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stones. Ganyan ka ba dati? Gusto mo, punta ka na lang doon sa bubong ninyo, mag-iiyak ka doon sa bubong ninyo, maya-maya, nag-iisip ka na Ganyan ka ba dati? Ganyan din ako dati. You know what's the solution to that? Alam niyo ba kung anong solusyon doon? Gusto niyo ba ng solusyon doon? Next slide. You need an encounter. Everything will change with an encounter with Jesus. Mga kapatid, tingnan niyo to ha. Yung lalaki na ito na demon-possessed was on that region of Gadarenes, the country of Gadarenes. Sa Panginoong Hesus, walang aksidente. Ang Panginoong Hesus lagi siyang intentional kung bakit siya pumupunta from place to place. Doon sa Gadarenes, ang daming tao doon. Diba? Pinamalita nga nung itong demon-possessed na to, nung gumaling na siya, nung napalaya na siya, pinamalita niya, hindi, yung nag-aalaga pala ng mga baboy, sorry, okay? Pinamalita ng mga nag-aalaga ng mga baboy doon sa country and the cities. Yung nangyari doon sa demon-possessed man. Maraming tao doon. Pero, itong demon-possessed lang yung pakay ni Jesus. Naintindihan po ninyo? Naintindihan po ba? Because in the Bible, sabi ng Bible, kahit isang kaluluwa lang, ang mabago, galak na galak, ang mga anghel sa langit. Diba? Amen po ba? Kahit isang kaluluwa lang. And itong one soul na to, nakita ni Jesus bago pa man siya tumawid dun sa Gadarenes. He knows that this man needs healing, needs deliverance, needs freedom. He needs to experience 2 Corinthians 3:17. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is liberty. Because he was, alam niyo po ba, nababreak niya yung chains niya. Okay, yung mga nakatali sa kanyang mga kadena. Pero hindi siya makawala dun sa kadena ng self-hurt. Okay? Hindi siya makawala dun sa identity ng self-pity. Hindi siya makawala dun sa identity ng walang kwenta akong tao. Okay? That man needs an encounter with Jesus. And we need a genuine and a true encounter with Jesus. Tingnan niyo po ito sa Mark chapter 5 verse 6. When he saw Jesus from afar. Take note, he had a legion inside of him. And legion consists, sa army ng Roman, legion consists of 6,000 soldiers. Imagine, 6,000 demons possessing that man. Amen? Isang demonyo nga lang, hindi ka na magkanda o gaga. Yung taong yon. May sugat sa katawan, mula ulo hanggang talampakan, wala sa katinuan, nakahubad. Sinasaktan yung sarili niya. 6,000 demons inside of him. But when that man, when he saw Jesus, you see that? Kahit gaano pa karami demonyo sa katawan ng tao, pag totoo na encounter nila si Jesus. Tingnan nyo yan, no?
when he saw Jesus from afar, he ran and worshiped him. He ran and worshiped him. Amen? Verse 15, then they came to Jesus and saw the one who had been. Sabihin nyo nga po, had been. Had been. Had been. Ano ibig sabihin nun, had been? Ha? Past na. Naging. Naging. Kung i-describe nyo yung sarili ninyo, dugtungan nyo yon. Si Jester ay naging, si Jordan ay naging, or galing sa, di ba? Si Jordan ay naging, galing sa bading, naging badong. Amen? Now, when they saw the one who had been demon-possessed and had the legion. Okay? Pag tinignan ka ng tao, ito na. Sabi diyan, dati rebelde siya, hindi siya magkanda-ugaga dahil sa mga demonyo nasa kanya. He's the one who had been demon-possessed and had the legion. He was now calm. Sitting. Sa ibang verses, sa Luke or sa Matthew ba yun, he was sitting at the feet of Jesus. Amen. Ang totoo naka-encounter kay Jesus, dati lagalag ka, ngayon kalmado ka na. Amen? Tingnan nyo si Paul. Asa si Paul? Di ba? Dati ang laging damit niyan naka-t-shirt lang. Di ba? Tingnan mo ngayon, naka-long sleeve pa. Hello? Amen. Palakpakan nga natin si Lord. May nagbabago. Sabi mo sa katabi mo, may nagbabago. Dati, ang post mo sa Facebook, puro mura. Puro panlalait, puro pagrereklamo. Pero naka-encounter ka kay Jesus, ang sinishare mo na sa Facebook o sa kahit na ano pa man, sa story mo, sa Instagram, sa Twitter, sa Thread, saan pa ba? Kung saan-saan. Ang pinopost mo na, yung devotion mo. O kaya yung favorite worship song mo. Sabihin mo sa katabi mo, may nagbabago. Diba? He was now calm. Sitting. Kasunod, he was clothed. Saan galing yung damit niya? Saan galing yung damit niya? Tingnan niyo sa Isaiah chapter 61 verse 10. Tama ba yun? Yan. Isaiah 61 verse 10. Tingnan niyo po ha. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He has what? He has what? He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. And as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Biro niyo yun? Sinuotan itong lalaki na ito. Dinamitan. Amen? Yung dating walang pag-asa sa buhay, outcast, dinamitan siya ng bagong pag-asa. Amen po ba? I think, wala ito sa Bible ito sarili kong opinion. Yung binigay o yung suot-suot na damit ng lalaki na to bago. Amen. Amen. Amen? O kaya pwedeng galing sa ukay ni Ate Denel.
Sino dito nabigyan na ng damit sa ukay? Di ba? Kasi walang masuot eh. Di ba karamihan naman dyan sa mga yung tawag dito, yung walang kakayanan. Di ba? Walang kakayanan na bumili ng mga bagong damit, bagong sapatos. Dahil po tayo, dinamitan tayo ng Panginoong Hesus ng bagong kasuotan. Tama ba? Hello? Narito pa ba kayo? Pag ikaw, naranasan mo na bigyan ka ng bagong identity ni Lord, automatic ikaw, i-extend mo yung na-receive mo kay Lord sa iba. Tama ba? Kung papaano ka tinanggap ni Jesus, gan mo rin tatanggapin yung iba. Amen? Kasi you are not your past. You may experience hurt in the past, but you are not your past. Hello? Sabi nga ng Bible, do not repay evil for evil. Kung may nangyari sa'yo masama nung past, ano ba yung na-receive mo ngayon? Amen. Kaya hindi tayo makabigay sa iba wholeheartedly because we are imprisoned with the pains of the past. Naintindihan? Kaya hindi ka makapagpatawad because you are imprisoned by the hurt and the pain that someone has caused you in the past. Sabihin mo sa katabi mo, you are not your past. Okay? You are not your past. Now, hindi lang siya kalmado, hindi lang siya may kasuotan. Now, he is in his right mind. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nasa tamang katinoan na ba yan? Hindi na ba yan tinotoyo? Hindi na ba yan nagwawala? Hindi na ba yan naghahagis ng gamit? Hindi na ba yan nananadyak? He was in his right mind. Nasa tamang pag-iisip, nasa tamang pananaw, nasa tamang layunin na siya. Amen? Bago na yung bago na yung kanyang mindset. Amen? Kasi nag-repent na siya. Repentance, ang ibig sabihin po ng repentance, mga kapatid, hindi lang siya paghingi ng tawad, kundi it's a change of your thinking. Kasi humingi ka nga ng tawad, pero ganun pa rin ugali mo, wala din, hindi repentance yun, hindi kompleto repentance. Ang repentance po is a change of mind, 180 degrees. Naintindihan po? Ibig sabihin, yung ginawa mo, babaguhin mo na. Diba? Nag-sorry ka, babaguhin mo. Yun ang repentance. Amen? Okay? So, the man was sitting, clothed, and in his right mind. Amen. Amen. Ngayon, hindi po yan matatapos sa nakaupo ka, nakadamit ka, matino ka isipan mo. Kasi ganyan ibang Kristiyano. Pag linggo, nakaupo, nakadamit, maayos ka isipan. Natapos na doon. Hello? Yes, I feel the Lord in this place. Hallelujah. Rabakandeyara. Nandito lang sa church, di ba? Oh, purihin ka, Panginoon. Tapos na. No. A real encounter with Jesus leads to sharing Jesus. A real encounter with Jesus leads to sharing Jesus. Kung totoong naka-encounter ka sa Panginoong Hesus, it is impossible for you not to share Jesus. Hello? Hello? Isa lang nag-amen. If you have a real or a genuine encounter with Jesus Christ, it is impossible for you not to share Jesus. Amen. Mayroong verse sa Bible, we preach Christ, not ourselves. Mamaya babasahin ko yan. Okay.
Mark chapter 5 verse 19 to 20, however, Jesus did not permit him to be with him, but said to him, sabi ng Panginoon dun sa who had been demon-possessed, sinabi ng Panginoon sa kanya, go home to your friends. May kaibigan ka ba? May mga kaibigan ba kayo? Ang sabi ni Lord, go home to your friends. May mga kaibigan kayo? Hello, good morning. Hallelujah. May mga kaibigan ba kayo? Labas nyo nga yung cellphone nyo. Labas nyo yung cellphone nyo. Sige po, labas nyo yung cellphone nyo. Tapos yung mga friends ninyo, i-message nyo ngayon. Sige po, labas nyo yung mga cellphone nyo. I-message nyo yung kaibigan nyo. 3, 1, 2, 3. Bahala kayo kung ilan na i-message nyo. Sige. I-message nyo yung kaibigan ninyo. Sabihin nyo sa kaibigan ninyo, mahal ka ni Jesus. Sige po, gawin nyo. Sabi kasi dyan, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you. Yung kaibigan po ninyo, yung hindi pa nakakilala kay Lord, ha? I-message nyo sila, mahal ka ni Jesus. Amen? Pag nagtanong, kung bakit mo sila minessage, ikwento mo lang kung ano yung ginawa sa'yo ni Lord. Sabi dyan, no, tell them what great things the Lord has done for you. Hindi mo kailangan maging magaling. Hello? Mga estudyante, taas ang kamay. Hindi nyo kailangan maging magaling. Kukwento nyo lang ano yung ginawa ni Lord sa buhay ninyo. Magpapasokan kayo sa Tuesday, di ba? Tama? Sabi ni Lord, mga kaibigan ninyo, share nyo ako sa kanila. Amen? Huwag lang yung isi-share nyo, yung mga sagot sa exam, assignment, yung quiz. I-share nyo si Jesus. Amen? Hindi lang to para sa estudyante. May mga trabaho dyan. May mga trabaho dyan. I-share nyo si Jesus sa mga kaibigan nyo sa trabaho. Yung mga may negosyo. O share nyo si Jesus sa mga kaibigan nyo sa negosyo. Amen. Luke chapter 8:39, the same story. Pero ang sabi naman dito, return to your own house. May mga kasama ba kayo sa bahay? Malamang meron. And tell what great things God has done for you. Amen. Tell them the great things God has done for you. Amen po ba? Amen po ba? Sino dito, taas ang kamay, mayroon nang ginawa sa inyo si Lord na dakilang mga bagay? Taas ang kamay. May ginawa na sa buhay niyo si Lord na napakadakilang mga bagay. I-share nyo lang yun sa mga kaibigan ninyo. I-share nyo sa pamilya ninyo. Amen? I-share nyo sa social media. Huwag kayong mahiya. Si Kuya nga, nag-create pa ng page Daily Verse. Di ba? Follow nyo yun. Hello? Di ba? Yung Daily Verse, Kuya, i-share namin doon sa GC. I-follow nyo ha, yung Daily Verse. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ang totoo po palang encounter kay Jesus, ganito yan Marami kasi pwede magsabi na kilala nila si Lord. Okay? Or pag tinanong ka, are you saved? So sabihin mo, yes. Pero hindi naman sa'yo nanggagaling yung
affirmation and assurance na save ka. Tama? Hindi yun dahil binigas mo, save ka na. Ang nag-a-assure lang sa atin na save tayo is if Jesus Christ is dwelling in your heart. Hello? Hello? Ang assurance lamang po ng isang tao na siya ay totoong ligtas at nasa kanya ang Diyos o ang Panginoong Hesus, nananahan sa kanya ang anak ng Panginoon, ang anak ng Diyos. Mababasa niyo po yun sa 1 John chapter 5, verse 11-12. Sige, open natin ha, para alam niyo po yung context nito. 1 John chapter 5, verse 11 and verse 12. Okay, sabi po rito, and this is the testimony. Ito daw ang patotoo. That God has given us eternal life. And this life is in His Son. Verse 12. He who has the Son living in you has life. And he who does not have the Son of God does not have life. Ang tamang tanong pala, si Jesus ba nakatira sa puso mo? Si Jesus ba naghahari sa buhay mo? Tama ba? Amen? Hindi yung tanong na, saved ka na ba? Siyempre sasabihin nila, oo. Pero ang totoo, nananahan ba sa'yo si Kristo? Kasi ganito yan. Next slide natin, Kuya Dave. Because when Jesus enters a house, He cannot stay hidden. Hello? When Jesus enters a house, it is impossible for Him to stay hidden. You are that house. Diba? We are the temple of God. We are the temple of the Holy Spirit. If Jesus truly is in you, mga kapatid, impossible na magstay lang siya dyan. You know, this verse struck me yesterday morning. Nung nabasa ko tong verse na to, Mark chapter 7, verse 24, sabi, grabe ka, Lord, sabi ko sa Kanya. Nandoon kami sa Dalampasigan kahapon sa Batangas, sa Kalatagan. Nag-devotion ako kahapon ng umaga. And while I was reading my Bible, nung napunta ako rito sa Mark chapter 7, verse 24, sabi ko sa Kanya, grabe ka, Lord. Tumulo na lang luha ko dun sa gilid ng dagat. Sabi dito, from there, He arose and went to region of Tyre and Sidon. You know Tyre and Sidon? Alam niyo po ba yung Tyre and Sidon? This place is full of sinners. Hello? This place is a place full of sinners. Puro makasalanan. But, tingnan niyo po ito. He entered the house there. Amen? Lahat tayo makasalanan. Tama? But still, He chose to have communion with us. Amen? To enter into your heart. And what? And He entered the house and wanted no one to know it. But, He could not be hidden. He could not be hidden. Sa Amplified, it is impossible for Him to be hidden. Nauunawaan niyo po ba ito? Kung totoong nasa iyo si Jesus, imposible na hindi siya mag-radiate from you. Amen? Puwera na lang kung ikaw pa rin yung may-ari ng buhay mo. Because when Jesus enters a house, He expects that all of the parts of the house is His. Naintindihan po niya? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ.
Amen? Hello? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. The life that I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Tanungin mo nga yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Nananahan ba si Kristo sa puso mo? Kasi kung totoong nananahan si Kristo sa puso mo, it is impossible for Him to stay hidden inside. Because, sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ulitin ko. Out of the abundance of the heart, your mouth speaks. Amen. Kung ang puso mo punong-puno ng kapuspusan ng salita ng Diyos at ng Espiritu ng Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Diba? John chapter 7, 37 to 39. He who believes in me out of his innermost being shall flow rivers of living water. Sabihin nyo nga po, living water. Tanungin ko sa inyo, ano yung lumalabas sa bibig nyo? Nagbibigay buhay ba? O puro reklamo? Puro sumpa? Puro pang-aalipusta? Kung puspos ka ng salita ng Diyos, ang lumalabas daw sa bibig mo, ano? Rivers of living water. Amen? Balikan niyo po yung demon possessed. Hindi lang nabago yung panlabas niya. Nabago pati yung loob niya. Amen. Amen. This is only possible if you have a genuine encounter with Jesus. Posible lamang po na maging buhay ang mga sinasabi mo, maging buhay na patotoo ang buhay mo, kung meron kang totoong encounter kay Jesus. Kaya hirap kang mag-share about Jesus kasi buhay mo pa lang, sablay na. Naintindihan po ninyo? Kaya takot tayo mag-share sa mga kaklase natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kaibigan natin kasi kilala nila tayo. Tama ba? And when the friends of that man who was demon-possessed saw him, sa tingin nyo ba, nakilala pa niya sila? Ito yung nandoon sa ano ha? Hello? Dapat po mga kapatid, tayo na naka-encounter kay Jesus, pag nakita ka ng kaibigan mo, pag nagsalita ka, boses mo, pero yung itsura mo, yung kilos mo, ikaw ba yun? Ganun sila. Tama ba? Ikaw ba yung dating siga-siga doon sa kanto? Ba't ngayon nagsishare ka na kay Jesus? Ba't ngayon ang bait-bait mo na? Ikaw ba yung dating panay reklamo sa pastor mo? Hello? Ikaw ba yung dating hindi tumitigil yung usok sa bibig mo? Ikaw yung dating di ba? Ikaw yung dating laging tambay doon sa kanto, hindi ka nga nag-aambag sa inuman eh. Tapos ngayon, nagsishare ka na about kay Jesus. Amen? Kapag na-encounter mo talaga si Jesus Christ, totoo yung pagbabago. Amen? Totoo yung pagbabago. Kaya nga yung verse natin dito sa church, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, But we, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen? Tayo daw ay nababago from glory to glory. Amen. Good morning. Nababago tayo. Amen? Palapakan nga natin si Lord.
Yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang tahanan ni Kristo. Tingnan nyo Okay. Sino dito nakatira dati sa probinsyang walang merong ang tawag dito, merong rotating brownout. Nakaranas ng ganon. Walang kuryente talaga. Okay. Sa probinsya, kapag gabi, tapos ikaw lang yung may kuryente, di ba dudumugin ka ng mga kapitbahay mo? Tama ba? Kasi may ilaw sa inyo eh. Lalo na pag may TV kayo. Tama ba? Tama ba? Okay. Okay. Tingnan nyo Kung ikaw, yung buhay mo nagliliwanag sa liwanag ni Kristo, yung mga taong punong-puno ng dilim ang buhay nila, tanungin ko kayo, hindi ba sila lalapit sa iyo? Hello? Kaya walang lumalapit sa iyo kasi sama na ugali mo eh. Sasabihin mo, Kristiyano ka. Tapos sasabihin sa iyo ng mga lumalapit sa iyo, ay, Kristiyano ka pala. Dapat hindi ganon. Amen? Dapat, pagkakita pa lang nila sa'yo, alam nila, Kristiyano ka na, hindi ka pa nagsasalita. Amen? Kaya nga yung magulang ko at kapatid ko, nag-set sila ng Batangas, hindi sila nag-schedule ng linggo kasi alam nila, committed kami pag linggo. Hello? Glory to God. Amen? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsiset ng lakad pag linggo. Huwag kang mag-outing pag linggo. Huwag kang maglaba pag linggo. Hello? Diba? Sa isang madilim na lugar, kapag nagliliwanag sa iyo, liwanag ni Kristo, nakita ng mga kapitbahay mo, oy, maliwanag yung bahay ni Jordan punta tayo doon. Hello? Teka, pagkausap ko si Paul, parang gumagaan yung pakiramdam ko Yayain ko nga iba kong tropa. Naintindihan po ninyo? Because we are made to be a light in the darkness. Amen. Amen. Dapat nagliliwanag ka. Madilim ang mundo. Amen. Madilim ang mundo. Pero dapat tayo mga Kristiyano, nagliliwanag tayo sa liwanag ni Kristo. Amen. Amen. Imbis na tayo pinanggagalingan ng reklamo, dapat tayo pinanggagalingan ng mga papuri, pasasalamat. Di ba? Ang sabi ng Bible, in everything, give thanks. For this is the will of God. Makikita ko sa Facebook, puro reklamo ka. Hello. Tapos makikita nila yung profile mo, thank you, Lord. Contradicting. Kaya mahalaga mga kapatid, basahin niyo yung Bible niyo araw-araw. Mag-worship tayo araw-araw. Mag-pray tayo araw-araw. Amen. Jesus called you out of darkness to be a carrier of His light. Nabasa niyo po ba yun sa Bible? No one who has a light puts it under a basket. Naintindihan po ninyo? Romans chapter 1 verse 16, huwag niyo ikahiya ang gospel. For I am not ashamed. Sabihin mo nga po sa sarili mo, I am not ashamed. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Everyone who believes. Hindi ibig sabihin, isa lang nakikinig sa'yo, hindi ka na mag-share. Hindi ibig sabihin, isa lang pumunta sa live group mo, hindi mo na itutuloy. Kahit isa lang yan, ituloy mo. Because that one who believes is precious in God. Amen. Ikaw nga, pinagtyagaan ka ni Lord Kahit ganyan ka. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kahit ganyan ka.
2 Corinthians 4 verse 5 to 6. Ito siya sabi ko kanina. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord. Ang dali-dali lang naman i-share si Lord eh. Tama ba? Si Lord, bumaba mula sa langit. Amen? Nangaral lang mabuting balita. Pinako siya sa krus dahil sa mga kasalanan ko. Pinatawad niya ako. Bumuhos yung kanyang dugo para mawala yung kasalanan ko. Maging malinis ako, puso, isip, kaluluwa, espiritu at katawan. Binigyan niya ako ng bagong buhay. Amen? Hindi siya nanatiling patay dun sa cross. Nailibing siya, pero after 3 days, He rose again. Amen? He rose again because yung pagkapako sa krus, maliit na bagay lang yun, mamatay sa krus. Pero yung mabuhay muli mula sa mga patay, that is impossible for anyone. But Jesus did it. Sige, hindi na ako pupunta ron. So, we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord. And ourselves, your bondservants for Jesus' sake. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, okay, who has shone in our hearts. Nakita niyo yun? Si Lord, ang Diyos daw na nag-cause ng liwanag mula sa kadiliman. Diba? Sabi niya noong umpisa, let there be light. And there was light. That same God, siya yung nagbigay liwanag sa ating mga puso para ibigay yung liwanag na yon. Okay? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Amen? Kaya sabi ko kanina, kailangan ng genuine na encounter. Because you cannot share Jesus if you do not have a fresh or a genuine encounter with Him every day. Sabihin ko, every day. Amen. Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Let us all stand up.